Basta Radyo, ibandera mo. 107.1 News FM Olongapo. 107.1 News FM Olongapo. Welcome back, people. It's now 8:39 in the evening. All right, time check brought to you this time by SBCI, Subic Bay Colleges, Inc. Numbers 2 and 3, 18th Street, West Bahak-Bahak, Olongapo City. All right, and they are offering, merong 19 slots ha para sa scholarship for caregiver course NC2. NC2 ito ha, 'di ba? Okay, kahit high school graduate, kahit walang college accolades, basta if you will qualify, 19 slots lang yung available no? Yeah, so you guys better hurry yung gustong makapag-avail nito. Alright, so just visit SBCI, Subic Bay Colleges, Inc., numbers 2 and 3, 18th Street, West Bahak-Bahak, Olongapo City. 19 slots, scholarship slots for NC2 caregiver course. Okay, so you guys better hurry. Also visit the official Facebook page of SBCI to keep you updated on Facebook. Yep. And right about now, magkakabalitaan ulit tayo, no? Pero bago yung mga mainit na ibabalita ko sa inyo, isa munang imbitasyon coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. Okay, the 3-day sale at SM City Olongapo Central sa Our Home is from August 29 to 31. Shop and enjoy up to 40% off plus 10% off when you use your Mac Prestige or BDO Rewards card on all regular priced and select sale items. Pay with your BDO credit card and get extra 5% off on straight payment. Extra 10% off with buy now, pay later installment. Third level ang Our Home of SM City Olongapo Central, huh? Okay. And electrifying rides at the heart of the city. BYD car display on August 29 to 31. Kasabay ng ng 3-day sale. Catch the BYD Shark in action. Come and visit the mall display at SM City Olongapo Central and get a closer look at the future of mobility, August 29 to 31. And Subaru Crosstrek GT will also be on display at SM City Olongapo Central from August 27 to September 2. Save up to 280,000 plus free GT kits. Subaru Crosstrek GT at SM City Olongapo Central. SM Cares presents International Coastal Cleanup. It will be on September 20. Saturday at 7 a.m. Kalaklan, Parola. Let's unite for a waste-free future. Yung mga walang ginagawa, no? Yung mga may free time. September 20, mark your calendars. Let's join the International Coastal Cleanup. Vibes Massage presents parking treats. Present your same-day parking ticket and get exclusive discounts on any of our massage services. Bed massage, chair massage, foot massage, massage with hot stone, and also offers combination of Swedish shiatsu, reflexology, acupuncture, Pinoy hilot. All day, 20% discount on all services. Level 3, SM Downtown. And authentic Japanese ramen QQ will be coming soon to SM City Olongapo Downtown. So watch for it. Those who are ramen lovers, check out QQ Ramen. Starts at 99 pesos only. Coming soon at SM Downtown. And pay your government bills every day. Proceed to the second level near the stationary bills counter. Plus more participating billers. Alright? The government bills payment section, second floor of SM City Olongapo Downtown. Government employee treats is from August 15 to 30. You only have a couple days to go. Hanggang 30 na lang ng August at SM City Olongapo Downtown. So just simply present your government employee's ID and get special treats. The Ace Hardware 3-day sale will also be happening, coinciding with the SM Central 3-day sale, of course.
August 29 to 31, 50% off on selected items, 10% off 3,000 minimum spend, and 10% off for BDO credit cards at Ace Hardware, SM Central. The Shop and Dine promo. Shop with a minimum 2,000 single receipt spend at SM Store and get free garlic chicken or buttered chicken at Classic Savory. This is up until September 15. And shopping just got better. 4,000 brand deals in 88 malls nationwide as part of the SM Supermalls 40 Super Years up until September 9. And of course, the much-awaited 3-day sale happening August 29, 30, 31, Friday, Saturday, Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. up to 70% off on great finds. And get a chance to win a brand new Suzuki Jimny 5-door GLMT 1,000 purchase equals 1 e-raffle. Suzuki Jimny car. Wow, how awesome is that? At SM City, Olongapo Central. Yeah. Central ha, hindi Central. Narinig ko sabi. SM City, Olongapo Central. Rui. Oy, Central. Syunga. Central. Okay. All right. Oh, me, oh my. Oh, okay. Yeah. Oh, pasensya na po. Doon sa in-announce ko kanina na 19 slots for caregiver, na-fill upan na. Naku, I'm sorry. My apologies. Ayan. Naku, baka hindi na kayo nakaabot, no? Well, ganun talaga. Mabilis talaga yung mga ganyan, no? Ayan. Kudos to SBCI, of course, for giving opportunity like this sa mga kabataan, sa mga estudyante, no? So, ayan. So, that's the latest news pa rin naman. Napilapan na po yung 19 slots ng caregiver course. Dinagsa na kanina, kaya wala na. Okay. Nako, naubos agad. Nako, pasensya na. In-announce ko pa naman ngayon. Ayan. So, again, my apologies. Correction. 19 slots has been filled up already doon sa caregiver course natin na ino-offer na NC2 at SBCI. Pero syempre, marami pa namang iba pang sigurong darating na opportunities like that. So, you just watch. You always tune in to Radyo Bandera para lagi naming ni-a-announce talaga, no? At nipapaalam sa inyo yung mga ganyang announcements. Ano po? Okay? And going back to the offers at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown, aside from the 3-day sale, the women's bags buy one get one is still ongoing up until August 31 na lang ha, malapit na matapos. Women's bags buy one get one. Luggage sale up to 50% off also until August 31. Luggage sale at the SM Store up to 50% off. And the Tech Fair hanggang August 31 na lang din. Thrive in a world of games, geeks, and pop culture at SM. Alright, featuring the special offers, gadget offers at Cyberzone also. Tech Fair 2025 at SM Central. Central hindi Central. Towns of the Month, San Narciso and San Felipe, August 1 to 31 special offers for you guys, mga taga dyan, ano? San Narciso and San Felipe. Matatapos na rin. So, present your ID and shop at SM City Olongapo Central. For SM Downtown naman, Company of the Month is Koryo Subic. Also ending August 31, malapit na rin. So, bring your ID. Koryo employees at SM Downtown for your amazing deals and offers. Alright, that's about it. The offers for you from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. Alright, so ayan, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, babalitaan namin kayo. May isang malungkot na balita, no? Ang kaibigan natin dito sa Radyo Bandera 107.1. Nako, ang ating dear counselor, Jack Gardon. Malungkot na ibinabalita ng Radyo Bandera ang pagpanaw ng isa sa mga lingkod bayan ng ating lungsod, si Konsehal Jack Gardon, na pumanaw ngayong araw na to, no? Agosto 27, 2025, or Boss Jack as we call him, no? So everybody calls him, gaya ng nakakilala at minahal ng marami.
ay nagsilbing inspirasyon sa kanyang matapat na paglilingkod at malasakit sa mga Olongapeño. Sa kanyang panunungkulan bilang konsehal, ipinakita niya ang tunay na diwa ng serbisyo publiko, nakatuon sa kapakanan ng mamamayan at bukas palad sa pagtulong sa nangangailangan. Higit pa sa pagiging lingkod bayan, si Boss Jack ay isang kaibigan, kapamilya at haligi ng komunidad na iniwan ang tatak ng dedikasyon at mabuting asal. Nakikiramay ang buong pamilya ng Radyo Bandera 107.1 FM Olongapo sa mga naiwang mahal sa buhay ni Councilor Jack Gardon. Okay? Maraming salamat sa iyo, Boss Jack, sa iyong paglilingkod. Hindi ka makakalimutan ng Olongapo. Mahal na Councilor Jack Gardon, paalam. Okay? Kaibigan natin yan dito sa sa Radyo Bandera, no? Si Konsehal Jack Gardon. Ay, sad news, no? Okay? In addition, nakita niyo yung may mga nakakita daw ng ipis doon sa bahay ng mga Diskaya, yung balat, yung coating, yung sa likod, Louis Vuitton. Tapos may isa pang tumawid na ipis, ang balat naman ang cover, Gucci. May pictures eh. Tingnan niyo yung page na ni DJ Tommy G sa Facebook. Naka-post doon. Hanip na ipis yan, Louis Vuitton tsaka Gucci yung mga balat. Yung nakabalot sa katawan. Grabe naman ang yaman nung bahay na yun. Hindi pa raw nakunan yung iba eh. Meron pang iba. Ang kasuotan naman Chanel. Tsaka paglalaking ipis, Giorgio Armani. Speaking of ipis ito ayon sa pag-aaral to siyensya. Ayon sa pag-aaral, ang gatas daw. Gatas, yung milk. Milk daw ng ipis, ang gatas ng ipis, ang isa sa pinaka masustansya na gatas sa buong mundo. 'Di ba? Ayon sa pag-aaral 'yon. Napakasustansya daw ng gatas ng ipis. I'm not trying to gross you out, pero talagang nirelease talaga sa Science Journal to eh. Pinakamasustansya daw ang gatas ng ipis. Pero I have a problem with that. I have a question regarding that. Sino yung nakatuklas? At paano niya nalaman na napakasustansya ng gatas ng ipis? Anong ginagawa niya? Similar question din. Yung kauna-unahang nakatuklas na pwede pala nating anihin or inumin or i-culture, yung gatas ng kalabaw or gatas ng baka, gatas ng cow, di ba? Yung dede ng cow. Sino yung unang-unang nakatuklas niyan, di ba? Yung kauna-unahang tao na naka-find out na pwede palang kumuha ng gatas sa cow. Anong ginagawa niya at natuklasan niya yan? Diba? Mga things that keep me up at night. Yung mga bagay na tayo sa gabi, no? Yeah. Ayon sa research yan, okay? Oo nga, ang ginagawa ng taong yun, paano niya natuklasan yun, okay? Okay. Right about now, I would like to, congratulate yung Nelly E. Brown Elementary School. Kanina kinandak yung kanilang buwan ng wika competition in sabayang pagbigkas, pag-awit at saka pagsayaw. Wow. It was great fun and more than that, syempre yung friendship, camaraderie that it creates among students, among parents, di ba? Yung paghahanda dyan. Naku, ang saya-saya. Sarap manood, no? Ng mga ganun, no? Okay? Lalo na kung meron kayong anakis sa ganun, no? Okay? So, congratulations, Nelly E. Brown Elementary School for conducting for the success
of that. Yung kanilang buwan ng wika celebration. Sabayang pagpikas, pagsayaw at pag-awit. Yan, okay. Hi to Ate Tess ulit from Fukuyama, Japan. May request na I'll be over you. Oh, sino na naman yung I'll be over you na yun? Kanino ka magiging I'll be over? Sino yan, ha? Sino yan? Okay. And shout out din kay Bin Quijado, si Kuya Bin. At saka lagi ring nandiyan si Ate Jinky Abalos Abilado, tsaka si Shane Ruado. Ayan, happy listening sa inyo, ha. Thank you so much for keeping us in the background. Lagi kayo naka-tune in. Maraming salamat for doing that. And some more shout-outs. Happy listening to Kuya David Palma and everybody at Cool Masters. Ayan, yung mga nakikinig sa Cool Masters, Ref and Air Conditioning. How you guys doing? Pati na rin si Sir Roderick Diaz, si Kuya Nelson Cueva, okay, Jun Palomo, si Kuya Ruel Lazo, ayan, si Ma'am Ami de Macali, Arsenio Dado. Si Kuya Arsenio Dado, alam nyo, kasama ko to na original isa sa mga original volunteer ng East Tapinac. Yan, kasama ko to na nagbo-volunteer noon. Yan, okay. Arsenio Villegas Dado. Am I right? Tama, di ba? Si Kuya Arsenio. Yan, kamusta ka na, Kuya Arsenio? I hope you're doing fine. And also to Jean. All right. I hope you're doing fine, Jean. Happy listening. Si Kuya Bernard Openda, si Kuya Boy from nasa Makati ka pa rin ba? Ayan. Speaking of Makati, ayan, isa yan sa mga balita natin ngayon, Alam niyo bang Alam niyo bang dismiss or absuelto? Hindi dismiss pala. Absuelto. Ang mag-amang Jejomar Binay tsaka si Junjun. Si Junjun Binay, absuelto sila doon sa Sandigan Bayan case na pinail sa kanila for the 2.2 billion peso parking building na itinayo sa Makati. So anong sabi ng mga nangungurakot? Ang reaksyon sa nangyari, wala naman talagang nakukulong na ganyan di ba? Naabsuelto naman pala di banat. Yan ang mahirap, di ba? Tapos yung latest news natin from Malaysia naman, naalala nyo yung si Zariana ba yun? Zaraina? Na binuli, namatay. Inilagay ba naman sa washing machine? She's just 14 years old. No, binuli ng mga kapareha niya rin, kababayan niya rin na babae. Sa school ito sa school. Nilagay siya sa washing machine. Tapos ano ba yan? Hinulog pa ba siya? Hinulog yata siya sa from third floor. Grabe naman yung mga gumawa nun. Parang walang katakot-takot. Kapwa lang niya din mga estudyante. Kinulong yung mga yon. Sabi dun sa balita, kinulong daw, nahuli na after a long battle. Kung di pa raw nagkaisa yung mga tao dun sa kanila na nawagan ng hustisya, hindi pa yata papansinin yung nangyari sa kanya. Abay namatay di ba? Nakakalungkot may mga ganyang tao, ganyan mag-isip, ganyan ang akto, ganyan ang tawag doon, pag-uugali. Nakakalungkot lang na may mga ganyang tao, Okay? And also, syempre, yung usapang flood control project pa rin ang mainit di ba? Yung lalong-lalo na yung nagtangkang maglagay kay Congressman Legarda Leviste Kala niya makakalusot siya imbes na tanggapin yung lagay niya kinanta pa siya. Kaya lang, ako naman, wala naman akong sinasabing anything bad against Legarda Leviste. Yung ganyang kalakaran, yung naglalagay, noon pa yan ongoing na yan, nangyayari na yan Ba't ngayon lang na may kumanta? Dapat sana noon pa, lahat ng... Hindi ko naman sinasabing perfect example si Legarda Leviste. Hindi ko rin naman kine-question yung ginawa niya.
Alam naman nating lahat na kalakaran yan, di ba? May naglalagay para wag sila ikanta or may naglalagay para matuloy yung proyekto, para sila makinabang. Pero bakit ganun? Ba't ngayon lang? Ba't ngayon lang may kumanta? Di ba? Medyo, ano ba, nasa tono ba yung kanta? And now, the end is near. And so I pace the final countdown. Ang huling nasa balita na magkano nga ba yon? Teka, buksan na nga natin para sigurado. Okay. Kasi iba-iba yung nabasa ko eh. Merong nagsabi, ano yun, 15 million. Meron naman nagsabi, mahigit 300 million yung in-offer kay congressman para wag niya ituloy ikanta. Iba-iba eh, no? Okay, and eto pa, kailan lang to, no? Bago lang din. Mainit na mainit din. Ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagsabing nabulaga sila sa dami ng flood control project sa kanilang lugar dahil walaan nilang abiso ang DPWH. Okay? Sa lungsod ng Manila, wala umanong permit ang lahat ng proyekto ng DPWH, sabi ni Mayor Isko Moreno. Oh, what else is new? Magugulat ka talaga, no? And pinag-utos ni PBBM ang lifestyle check. This was just 7 hours ago. Ngayon lang to, no? Walang sisinuhin. Pinag-utos ni President Bongbong Marcos na isa-ilalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Hi. Eto sa parting to, no? Hindi ko naman sinasabing mali si PBBM, no? Parang ano na lang eh, common sense na lang eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Obvious naman eh. Kitang-kita nyo naman kung gaano kayayaman yung mga nakapwesto eh, di ba? Magkano ba sweldo nila buwan-buwan? Milyon-milyon ba? Hindi eh, di ba? Wala namang hindi naman milyon yung sinasahod nila eh. Pero titingnan nyo yung kanilang yung mga pag-aari, yung kanilang mga ari-arian. Ang lalaki ng ari-arian nila. Malaki yung pag-aari, pare. Di ba? Yun ang nakakainis eh. Alam na naman na nating lahat yan. Lifestyle check or not, mag-check o hindi, alam na yan. Kitang-kita naman. Di ba? Matik, di ba? Oh. Pero na lang kung may pag-aari silang malalaking businesses, yun pwede pa, maniwala pa ako, di ba? May farm resort, may business na bago pa sila naging politiko, ibig ko sabihin, di ba? Pero kung ito-total mo lang, magkano lang yung sinesweldo nila sa mga para sa ginagawa nila, para sa serbisyo nila, tapos ganun kagrabe yung kanilang yaman. Ay, lokohan na lang yan, no? Diskaya ba yung tinutukoy mo? Nakita mo ba yung ipis ng mga diskaya? Yung balat nila, Louis Vuitton. Tsaka Gucci. Tapos, hindi pa napicturean yung yung nakasuot ng Chanel, tsaka Giorgio Armani. Tsaka yung ipis nila pag dumapo sa'yo, amoy Chanel No. 5. Amoy Calvin Klein, Mario Joseph. Di ba ang baho ng ipis pag dumapo sa'yo, no? Sa kanila, hindi. Ganun. Para pang sasabihin mo, ipis, dapuan mo ako. Di ba? Ayan, siya. So that's the latest. Magpapa-implement ng masidhi ang lifestyle check ang ating pamahalaan. Ay, nako, bahala kayo dyan. Tama naman na yung panggagahasa nyo sa kaban ni Juan de la Cruz. Kawawa na kaming mga mahihirap. Yung mga kagaya ni DJ Tommy G na mahihirap. Nako, kawawa na kami. Yeah, tama 'yon. Kalain mo bumili ng Rolls Royce dahil gusto niya raw yung payong na nasa loob. Gawa ng Hermes yung payong. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko gusto yung brand na Hermes na yan, yung luxury brand na Hermes. Kasi ang dating, ang tunog ng Hermes parang sexually transmitted disease. Hermes, di ba? Parang tinanong mo yung tropa mo, pare, kamusta yung check-up mo? Ano sakit mo? Hermes, banip. Meron akong Hermes.
Anong sakit mo? Hermet, mami, hermet. Mahal niya, Chib. Ay, kaming mga lumaking hirap, kawawa naman, ano. Yeah. Alam niyo, mahirap talaga maging mahirap sa bansa natin, ano. Yung mahirap kasi lalong humihirap, yung mayaman lalong yumayaman. Sa sobrang hirap ko, ang dami kong naranasang trabaho, kala niyo ba? Nasubukan kong magbenta ng insurance. Nasubukan kong mag-offer sa mga hotel ng yung mga fabric softener, yung mga laundry detergent para sa mga hotel, kanyan. Naranasan ko ring magtrabaho sa zoo. Sa isang zoo nagtrabaho ako. Nahirapan ako doon, ha. May dumating kasi yung time na yung isa sa mga favorite attraction doon sa zoo na pinagtatrabahuan ko, namatay. Yung gorilla namatay. So, kinausap ako nung bossing namin. Sabi niya, "Tommy, pwede bang magsuot ka muna ng costume na gorilla?" Kasi yan yung pinupuntahan ng maraming tao. Sabi, "Naku sir, mahirap yan. Costume na gorilla, tapos mag-acting akong gorilla." Sabi niya, bawat every time daw na gagawin ko yun, double pay ako. Yun, double pay. Di ako naman nasilaw, di ba? Sige na nga, pumayag ako. Sabi niya, sige, ito yung costume ng gorilla. Pinakita niya sa akin. Nakita ko, kamukhang kamukha. Parang tunay talaga na gorilla pag suot mo. Sabi niya, basta gagawin mo lang yung mga ginagawa ng gorilla natin nung buhay pa siya, ha? Yung lumalambi-lambitin sa puno. So, ginawa ko nga. Di lumambitin ako sa puno. One time, yung nilambitin kong puno, nabali. Bumagsak ako dun sa kabilang cage kung nasaan yung leon. Di pagbagsak ko dun sa cage ng leon, kinabahan ako. Lumapit yung leon. Napasigaw ako na, Paglapit ng leon, nagulat ako, bumulong. Sabi niya, "Huwag kang maingay, mawawalan tayo ng trabaho." Yung kasama ko pala si John, nagsuot din ng leon. Sige. That's about it for me. Thank you for keeping me company. Maraming salamat. Kuya Bin Quijado, thank you. Thank you so much for tuning in, ha? And si Ate Tess. Yes. Pati na rin kay Ate Imelda Apawan. Ayan. Si Ate Imelda Apawan. Tayo'y apaw na apaw sa tagapakinig ngayong gabi. Thank you guys for doing that. Maraming salamat po. Okay? I'm gonna be playing my final song. Ano ba yung final song natin? Yung request, no? Yeah. Okay, sige. I'll Be Over You ang title ng nirequest na awitin ng ating kaibigan. Sige. Lalagay natin yan. Ano yung kumanta niya, no? Si Dalawa. In English, Toto. Toto. I'll Be Over You. Okay. Dali lang. Ayan, hinahanap ko. Sandali lang. Nawawala eh. Paano na nga ba yun? Bandera Music Library. Ayun, okay. Yan, pasensya na, ha. Hinahanap ko yung song na request eh. Ito na. Okay. Once again, thank you everybody for keeping me company. Maraming salamat po. Here's I'll Be Over You from the band Toto. Thank you for keeping me company. And catch me again tomorrow. Thursday na tomorrow, no? Last episode na natin na naman for this week. Mamimiss ko ulit kayo. But anyways, we have one more tomorrow, so let's make the most of it, okay? And for the meantime, here's my last song for this radio show. Toto, I'll Be Over You. 107.1 News FM Olongapo City, Radyo Bandera. Bye for now.